In 1891, smoke rose from factory chimneys across Europe. Machines transformed labor. Cities grew. Workers became numbers. Families were uprooted. The world entered a new age. A pope named Leo spoke. His document was called Rerum Novarum, of new things. More than a century later, another revolution is underway. Not steam, not electricity, not even the internet. Artificial intelligence. Algorithms increasingly determine what we read, what we buy, whom we trust, what jobs we get, even what we believe. Once again, humanity faces new things. And once again, a pope named Leo has spoken. La pace sia con tutti voi. His answer is called Magnifica Humanitas. Not a document primarily about machines, but a document about us. About what does it mean to be human. Yan po ang ating pag-uusapan sa episode na ito, no? Yung Magnifica Humanitas, the first encyclical of the Holy Father Pope Leo XIV. Kaya wag na nating patagalin pa ito. Ako po si Lennon. At ako naman po si Russell, At ito ang Tamang Usapan. Usapang May Tama. Before we discuss yung AI, no, yung artificial intelligence, we must first understand why this encyclical, yung Magnifica Humanitas, exists in the first place, no? You see, the church never says anything about social questions in a vacuum. Each major social encyclical, no, yung tinatawag nating social doctrine of the church, almost always it emerges from a crisis, no? So we know na nagsimula ang social doctrine ng simbahan sa Rerum Novarum na napag-usapan natin dun sa intro with Leo XIII. It was born out of the crisis of the Industrial Revolution, of industrial capitalism. The time of Pius XI, he confronted totalitarianism, no? So fascism, communism. And then in the time of John the 23rd, he confronted the Cold War. Paul VI naman, ang kanyang naging confrontation is with global inequality and the rise of a new morality, no? So may Humanae Vitae. No? Akala ko John Paul II, traditionalism yung... yun, kinonfront na rin niya. Tsaka si Archbishop Lem. Hindi, pero that's beside the point. Si John Paul II naman, ang kinonfront naman niya ay first yung communism. Very famous na isa siya sa key figures ng pagbagsak ng Iron Curtain. And consumerism. So you have social encyclicals like Solicitudo Rei Socialis, Laborem Exercens. Benedict XVI confronted relativism and globalization, both in its good and its bad effects, no? Now, one of its bad effects ay yung relativism. Francis confronted yung ecological crisis and also yung technocratic paradigm na we will be discussing later that. And now, the Holy Father,
Pope Leo XIV is now confronting the crisis or the challenges na pinopose sa atin ng artificial intelligence, no? And to understand where it is coming from or paanong nagsasalita ang simbahan dito sa artificial intelligence, eh. Kasi nakakita ako ng mga, um, criticism sa Papa na ang unang encyclical ng Papa tungkol sa computer. Bakit hindi ano, tungkol sa Diyos? Bakit humanity ang center, bakit hindi Diyos, no? So, might I be permitted to quote here from Pope Benedict XVI, no? Caritas in Veritate, number 9. The Church does not possess technical solutions to every social problem, but she offers a vision of the human person capable of illuminating history. Remember, the Church is Mater et Magistra, mother and teacher, no? So, tama. That's the same way with Magnifica Humanitas. It is not a legislative document na nagpo-point out sa mga gobyerno at sa mga companies paano nila dapat i-develop ang AI. No. Rather, it's a guide for humanity. How do we pagkakasunduin natin kumbaga yung technological advancement and our humanity as people, as human beings created in the image and likeness of God, no? So yung sinasabi ng iba na ang Papa anthropological lang yan, humanity yung nasa center. Ang nakakalimutan nila, kaya humanity yung nasa center doon kasi Diyos ang nasa taas nun. Kasi kaya may dignity ang human person because of that Imago Dei, 'di ba? Yung Imago Dei, yung after the image and likeness of God. And this principle nung Caritatis in Veritate 9 na kinote natin kanina, it runs throughout the encyclical, no? The encyclical of Pope Leo XIV, Magnifica Humanitas. Technology is not the starting point. It's not an encyclical about computers, about artificial intelligence. It's an encyclical about what the human person is. That the human person is Imago Dei. Wow, ganda. Ang ganda ng opening na ah, ah, exposition ni Father Lennon. Ah, ang ganda lang din nung quote, no? Very appropriate, very timely, should I say, yung Caritas in Veritate, no? Kaya hindi kami taga-solve ng problem. But rather, ang ganda ng dulo, no? What the church can do is offer a vision for the human person to illuminate history. Nga, di ba sabi nga ni Santayana eh, pag hindi tayo matuto sa kasaysayan, ang parusa natin ay ulitin yung mga nangyari noon. Now, dudugtungan ko yung kwento ni Father Lennon. Papansinin niyo mga kaibigan, yung starting point kumbaga, no, should not be, it's never technology, but the human person. And kaya yun yung title ng encyclical na 'to. The the magnificence, the grandeur, yung kaningningan, yung kagandahan ng pagkatao ng human person. So, the encyclical begins where all Catholic social teaching begins. Human dignity. In our times wherein either sobrang relative o sobrang reductive na ang human dignity, times nawe-weaponize na nga rin to political discourse. Human dignity is important kapag ganito yung conditions namin. Pag ito yung aming pagka-align ito sa metrics ng political agenda na. Pero human dignity is inferior kapag hindi siya align sa ganitong agenda. So, that's political. At times also, human dignity is getting hostage by economics, where human dignity is being measured by how much you can
gain and contribute and produce. So yun ang tinumbok ng since Rerum Novarum, no, wherein ang pinag-uusapan natin yung Industrial Revolution, 'di ba? Yung manggagawa, 'di ba? Yung dignity ng human labor too. So, it's not productivity, hindi yung kung gaano ka puwedeng mag-ambag at gaano ka puwedeng humabig o kumubra, no? It's not efficiency. Ito mas napapanahon sa atin, no? Kaya kung gusto ninyo palang mapalalim 'to, advertisement lang namin ng konti. Napag-usapan na namin ng AI before. Tapos napag-usapan na rin namin ni Lennon yung usapang trabaho, the dignity of human work. Wherein yun nga it's productivity, efficiency, these are the big words na gamit sa atin ngayon, ano. Pero ang mga encyclical o yung Catholic social teaching na tinatawag, yung katuruan ng simbahan ukol sa mga isyung panlipunan, hindi siya tungkol sa productivity na okay, sabi sa ebanghelyo hindi ganito na, sabi sa ebanghelyo gawin niyo 'to para maging productive. Hindi gano'n. Hindi rin siya sa efficiency na sa ganitong ikling panahon at ganito kalaking effort, may ganito kayong makukuha, hindi gano'n. Hindi rin sa kung gaano ka kapaki-pakinabang. Basically dahil pragmatic na yung society natin, no, na mahalaga ka lang sa akin dahil may pakinabang. Kaya nga John Michael, 'di ba, yung joke na John Michael nandiyan 'pag may kailangan. Hindi gano'n yung, batayan, no. Sinasabi dito, human dignity. In our society wherein we see people at times, no, may Levinas din kaming usapan niyan, na ano bang mapapakinabangan ko sa'yo? So kung wala kang pakinabang sa akin, wala kang now we are confronted, tayo mismo, no? This magnifica humanitas. Ang kino-confront dito tayo, no? It's not productivity, it's not efficiency, it's not usefulness, it's human dignity. The Pope repeatedly echoes the famous statement ng Vatican II, no? Yung pag-usapan natin yan last year, Gaudium et Spes. The Church in the Modern World, Gaudium et Spes. Number 22, and I quote, no? Only in the mystery of the incarnate word does the mystery of man take on life. No? End quote. Only in the mystery of the incarnate word. Ibig sabihin lahat, no? Yung mga nagsasabi na masyadong makamundo yung Magnificat Humanitas, ay obviously hindi nila binasa yung encyclical. Kasi binasa mo yan, no? The main reference point of all the Catholic social teachings is humanity and its direct relationship with the person of Jesus Christ, the incarnate word, no? Kaya nga kung paano si Kristo nag-assume, yumakap sa natura, no, sa nature ng pagiging tao, doon nagkaroon ng meaning din yung ating pagkatao. We are talking about this in this light because Magnificat Humanitas is a Catholic social teaching. If this is a philosophy too, pwede nating i-discuss otherwise, no? Pero yun yung ating referencing point, no? Baka sabihin niyo, "Bakit Katoliko lang naman?" Gawa kayo ng encyclical kung hindi kayo Katoliko. The modern world often asks, "Ano bang kaya mong gawin?" 'Di ba? 'Di ba, kahit sa seminary, sakit na nga yan ngayon, ano ba talent mo? Then, sorry pero real talk, minsan titimbangin yung worth mo based sa kung anong kaya mong gawin. Sa simbahan man yan, sa gobyerno man, sa sekular o sa private na sektor. Ano ba kaya mong gawin? Ano ba kaya mong ibigay? Hanggang saan ka tatagal? Pero ang isang Kristiyano, isang Katoliko, hindi siya gano'n mag-isip, no? Gaya nga nasabi ng patron ng mga pare, no? The eyes of this world cannot see further than this life, no? But the eyes of a Christian can perceive deep through eternity, no? Kaya niyang tumagos, no? Kaya tanong ng isang Kristiyano, ano ba ang tao? What is a person? Kasi ang tanong ng mundo, what can a person do? What can a person give? Christianity asks,
What is a person? Who is a person? A newborn infant contributes nothing economically. And yet, almost, no, Christianity na lang yung naiiwan halos na nagtataguyod ng karapatan ng mga hindi pa yan naisisilang o bagong silang na bata. Pabigat siya kung sa bilangan, 'di ba? Kaya yung iba parang hindi na siya blessing, 'no, nagiging burden na ang mga bata. A person suffering from dementia or our elderly could no longer produce. A dying patient may have no measurable utility, no, the sake of argument. Pero their dignity remains and should remain untouched. So ibig sabihin, ang dignidad natin bilang mga tao ay hindi nakakonekta sa kung anong kaya nating ibigay, kaya anong kaya nating gawin, kundi sa mas malalim, na pinanghuhugutan. Kaya sinasabi ni Leno, ang ganda nun, eh, maski ako naano ko dun. Kaya wala sa sentro ang Diyos, kasi nasa taas siya ng lahat. So kung nasa sentro ang humanity, it's not because humanity is the core, no, but rather because it takes its center, its place, dahil may Diyos sa taas, no, sa point. So sabi sa Magnificat Humanitas number 50, human dignity does not depend on a person's abilities, wealth, or position in life, nor on the right or wrong choices made. Instead, it is a gift that precedes and transcends each person, endowed by God as an expression of His unfailing love. So this becomes the foundation of the encyclical. In other words, simply put, yung dignidad ng pagiging tao nagiging mahalaga dahil merong Diyos. So kung ang isang lipunan ay tumalikod na sa Diyos o ibinasura na yung pananampalataya o yung paniniwala sa Diyos, papansin mo rin kung gaano papunta sa kamatayan yung society, wherein death is already on the doorsteps, diba? Parang normal na lahat. Halos wala nang pakialam sa buhay. Pero dun sa mga nananatiling tumitindig para sa karapatan ng tao, sa dignidad ng tao, sa mga partikular na karapatan, papansin mo, nakatanim yun dahil merong paniniwala sa Diyos. At yung mga nagpepeke, nagpapanggap na para doon, makikita mo rin magko-collapse, eh. Kapag talaga halimbawa wala naman talaga silang pagpapahalaga sa Diyos, 'no, nagko-collapse din doon. So, basically, 'no, ang dignidad kasi ay regalo. The moment we fail to see na regalo ito at, gamit lang ito, dun nagkakaroon ng problema. So, with that, para naman mayroong maliit na kuro-kuro, 'no, nilagyan namin ng maliit na philosophical roundtable yung ating episode, especially dito sa Magnificat Humanitas. So because the Pope is entering a debate, 'no, that is more than theological, napagkuwentuhan rin namin 'to, 'no. You know, the Pope is quite an academic himself, right? He has immersed, no, for quite some time into studies, both philosophical and theological. That's why if you take a glimpse, no, o you attempt na pasukin yung Magnificat Humanitas, you'll see that it poses not only theological problems or questions, but rather philosophical ones too. So let's start, no. Pagpalagay natin, no, given our background, no, kay Aristotle. Kay Aristotle kasi, the human person possesses a telos, no, the end, no, the end. Telos yan, eh. Kaya ibig sabihin ng purpose, end. So, meron siyang dapat purpose o silbi sa Tagalog. So sa tao, no, bilang tao, ang end ng isang tao daw ay yung good life. No, kasi that's what makes humanity or a human person complicated o complex for Aristotle. Why? Kasi unlike other material things, no, like a chair, na ang telos niya lang ay upuan,
Ang table, ang telos na lang ay yung kung ano ba yung silbi ng isang lamesa. Ang tao kasi meron siyang damdamin, meron siyang isip, meron siyang kaluluwa, 'di ba? So ang telos o yung purpose niya instead of mere usage, more on ethical yung approach. And para kay Ezekiel, ang end ng tao ay yung buhay na maligaya, yung eudaimonia. Yung eudaimonia hindi siya yung happy life na, makapag-status ka sa Facebook na, feeling happy with Lennon Carazo, hindi siya gano'n. Ang eudaimonia is the balancing of things. Kapag ikaw ay nasa na 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 na-achieve mo lahat ng gitna, 'no? So, hindi ka sobrang tapang, hindi ka duwag, 'no, nando'n ka sa gitna. So, meron kang lakas ng loob, kumbaga parang gano'n. Hindi ka sobrang takot, hindi ka naman sobrang patanga-tanga, 'no? So, meron kang wisdom, nasa gitna ka. So, ang sinasabi naman ni Aristotle doon, yung good life, hindi naman din siya balancing na parang kailangan magsu-survive ka na, teka, nandito ako sa kabilang extreme, kailangan ko pumunta dun. Neo-catechumenate ako, kailangan ko mag-TLM o kaya, kailangan kong, nakakatatlong TLM na, kailangan kong mag-Novus Ordo isang beses sa isang buwan. Hindi gano'n, 'no? Ang indicator o yung tatak na ikaw ay nasa good life o yung happy life, meron kang flourishing, 'no? Kumbaga lumalago ka, you improve, you develop, you grow, 'no? May human flourishing. That's Aristotle. As we all know, no, si Thomas Aquinas, he really likes Aristotle. He Christianized Aristotle in the sense na itong flourishing na ito na sinasabi ni Aristotle, sabi ni Thomas Aquinas, yeah, that's true. Dun mo, yun yung talagang purpose ng ano ng human life eh. 'Di ba tandaan mo yung commercial dati, para kanino ako bumabangon? Para kanino ka nabubuhay? Para saan ka nabubuhay, no? Para lang ba maging monotonous yung buhay mo? Gigising ka, kakain ka para makapagtrabaho, magtatrabaho ka para makakain ka, 'di ba? So, sabi ni Aquinas, no, that's not the purpose of life. Yung flourishing na sinasabi ni Aristotle, yung kanyang culmination, yung kanyang fulfillment, hindi natin mafu-fulfill 'to sa mga bagay dito, sa riches, possessions, 'no, mga passions natin, hindi. Mafu-fulfill itong human flourishing sa communion with God, 'no? And in this flourishing, 'no, ng human person, technology can assist kasi nga kaya nga tayo nag-iimbento ng mga ano, ng mga materyales, I mean ng mga gadgets, 'no, to help us to live comfortably first and foremost, 'no, to help us do our work, 'no. Nung inimbento natin, kasi ito lang ang imbento natin, yung apoy, 'no, kasi yun ang ano, ang simula, ang spark ng technology nung natuklasan yung apoy, eh. Nung natuklasan natin yung apoy, yun ay hindi natin tinuklas dahil gusto lang natin talaga yung apoy. Rather, because it is helpful for us so that we can have a more fulfilling life, and a more fulfilling life that will guide us towards the fulfillment of our human flourishing towards the communion with God, no? So, ano 'yan, process 'yan kumbaga, no? However, this especially ngayong modernity, there is a tendency to think na ang human flourishing ay matatagpuan natin sa technology. So, dapat mas mag-advance yung technology. Dun lang tayo talaga makakapag-flourish, 'no? Technology cannot define human flourishing. It can assist, 'no? And that is why I think we have to go now into a discussion about AI's place in our daily lives, no? Kasi totoo, AI has been offered to us and is. Kasi hanggang ngayon, kahit nagbigay tayo ng AI manifesto, if you remember dun sa isang blog post natin, we cannot escape na to use it, no? Or kahit madadaling bagay lang, autocorrect mo sa ano, sa Word, AI 'yun, eh.
it is really true that AI makes us more productive, 'no? It helps us, eh, totoo naman. Pero ang tanong diyan, is it also making us less wise? Kasi lalo nga na Sel, ikaw mag-comment ka kasi ikaw nagturo ka, nagkaroon ka ng mga estudyante nagpapasa ng mga AI written na mga essay, 'no? The question now is, yeah, it makes us more productive pero less wise. The question is, have we really progressed? Progreso ba talaga 'to o regression 'to, 'di ba? Sa mamaya na yung mga estudyante, sa atin muna mga nagtatrabaho na ng mga adults. Ang sinasabi natin, oh, 8 to 5 nagtatrabaho tayo. Back then 'no, before 2023, nagtatrabaho tayo 8 to 5. Tapos sa 8 to 5 na yun, halos may mga trabaho tayo hindi natin matapos within 8 to 5. So mag-o-OT tayo, overtime 'no. Kung hindi man mag-o-overtime, papasukan natin sa susunod na araw, minsan abutin ng 2, 3 araw bago natin matapos ang isang trabaho natin 'no. Na halimbawa, ah, yung sa mga technical na manggagawa 'no, technical writing, halimbawa dun naman sa constructions or dun sa mga designing yung mga nagde-design 'no, mga nagkukumpone 'no, siyempre it's also manual work. The point is, before AI, it takes us so much time to finish a work. Ngayon puwede mo na i-prompt 'no, kung gaano ka katalino, eh, ang AI ay garbage in, garbage out, 'di ba? So, gaano ka katalino, bibigay ka rin ng halimbawa ako kung bobo ako, bibigyan ako ng AI na matalinong sagot. Problema, dahil bobo ako, hindi ko naman maintindihan 'yun dahil matalino nga, eh. So, kung gaano ka katalino, gano'n din katalino yung output at yung output na 'yun magagawa ko sa 1 o 2 araw kaya kong gawin sa loob ng 5 minuto. Okay, then there goes the checking and the vetting and all. Palagay natin medyo magaling ka rin sa prompt 'no, sa prompt engineering. Ang tanong dito, doon sa na-save mo, quote and quote, o na-save mo na oras, doon sa 8 to 5 mong trabaho, gagawa ka ba ng iba pang trabaho? Or sa buong morning, afternoon, dahil approve na, nakatunganga ka na until lunch. Then wala ka ng gagawin kasi wala kang to do, halimbawa wala kang ibang deliverable, so nakatunganga ka na ba buong hapon. So wala ka na bang self-improvement, di ka na ba magbabasa? Kasi back then, talagang magbabasa ka. Ngayon sa AI wala na, naisip na ng AI. Kaya ito yung sinasabi na, teka, yeah, we have become more productive pero have we been more wise? Have we been wiser? Kasi dahil nga napadali, baka naman bumaba din yung quality natin bilang thinking beings. Isa pang issue doon, 8 to 5 pa rin naman trabaho mo, 'no? So, ang sinasabi nila, itong technology kailangan nating i-modernize so that we can have work-life balance. Tayo ay makauwi at magkaroon ng quality time sa ating pamilya. Ang tanong dito, sa 8 to 5 na yon, of course hindi na resolve ba yung traffic. So, makakauwi ka pa rin ng 7:00 ng gabi. So, nakalaro mo pa rin ba yung anak mo? Nakapag-bonding pa rin ba kayo ng asawa mo, 'di ba? Nag-improve ba talaga yung buhay? Nag-progress ba? O baka dumali lang sa isang aspeto, pero wala namang wisdom, walang value added, walang wisdom na at, yun yung isa sa issue natin kasi yung pinaghirapan ng mga nauna sa ating henerasyon, talagang dugo't pawis nila yung pinag-contribute-an nila para maging matalino ang tao. So tayo ba, tumalino ba tayo lalo? Naging wiser ba tayo? O baka something else 'no, di ko masabi somebody, something else is doing that work for us. Pero tayo as the humanity of this generation, wala tayong ma-contribute sa human flourishing. Yun yung point, eh, kaya ang tira namin dito si Aristotle at si Aquinas kasi yung human flourishing yun yung big deal sa atin na gusto nating umunlad. So, nating mapalago yung buhay ng humanity. Pero nag-progress pa tayo sa aspeto. Ngayon maikling ano na lang sa mga estudyante, ganun din.
So, yung katulad dun sa trabahador na 8 to 5, gano'n din sa isang estudyante. Napadali na ng AI 'no. Halimbawa sinabi mo yung prompt, magaling ka rin sa prompt engineering halimbawa. So, yung references mo okey na, wala kang nilabag na violations, na-humanize mo na, yun ang mga words na yun, na-humanize mo na yung AI mo. So, binigyan mo siya ng sample kung paano ka magsulat, tapos sabi mo, "Ganito ako magsulat, aralin mo 'to, 'wag kang gagamit ng words na hindi ko ginagamit, ganito lang ang quality ng sulat ko. So, lahat ng essay ko ganito mo gagawin, ha?" Tapos sabi nung AI, "Sure, certainly. Here's the essay that you asked." Oh, so nabasa mo na, eh. The point there is, yung na-save mo na time, nag-aral ka ba lalo? Nag-aral pa ako lalo? Kung hindi man ako nag-aral, mas nakapaglaro ba ako, mas nakapag-enjoy pa ako sa buhay. Oo, nag-brain rot lang din ako sa school, eh. Or nag-bonding po kami ng kapatid ko, nag-bonding po kami ng parents. Or nagkaroon ba ako ng love life? At yung love life ko ba nag-slow resign ko? Yun yung mga basic questions na hindi naman ano, eh, naman lista, eh. Another, why I'm asking you point man, you will slow receive improvement ng quality ng ay, kasi kung hindi, sabihin, umalis na yung trabaho, mag-hirap at hindi tayo nag-advice. Yun ang argumento ko. Sige lang. Ang question na yun nga, eh, kasi supposedly AI should be helping us to reach the ano, eh, fulfillment ng human flourishing, eh. Nagagawa ba talaga niya o nagiging detrimental siya 'no? So, that's the question for all of you. Now let us move on sa third part nitong ating usapan. If you have noted, nakalimutan kong sabihin at the beginning 'no, we are not doing a summary of the encyclical of Magnificat Humanitas. Kasi, well, to be honest, kung ako may isa akong ini-nitpick na criticism ko dito sa, encyclical, eh, mahaba siya 'no, 240 something paragraphs, 245 'no. So, mahaba siya. Medyo kailangan mo siyang upuan ng ilang araw kasi oo, ilang pages lang siya pero dense siya, eh, 'no. So, kailangan mo 'no. We are not doing a summary. Marami na kayong summary na makikita sa internet. What we are doing is like a companion 'no, as you are reading. Kaya thematic itong ating usapan 'no. So, now let us go to the third part nitong ating usapan 'no. One of the, para sa akin the most brilliant actually na, analogy 'no, imagery na ginagamit ng Papa, almost sa buong ano, eh, buong encyclical, eh, bumabalik siya ng bumabalik dun, eh. The two images 'no, ng dalawang lugar actually, the Tower of Babel and the reconstruction of Jerusalem. Both are highly biblical. Kaya nagtataka pa rin ako dun sa nagsasabi na ang Papa ano, nag-uusap lang tungkol sa computer 'no, walang binanggit na Diyos. Biblical ito, 'no. So let us first ano, parang ang sabi niya, itong dalawang models na ito ay yung dalawang models na puwede nating sundin sa ating pag-treat sa AI 'no, para sa pag-ano niya, relationship niya baga sa ating buhay 'no. The first one comes from the chapter 11 of Genesis, yung Tower of Babel 'no, if you remember. I remember this nung mga bata tayo, when I learned about the story of the Tower of Babel, I was really, um, surprised. Sabi ko, "Bakit pinarusahan sila ng Diyos, eh, gusto lang naman nilang ano, magtayo ng isang monument na mataas. Gusto lang nilang ma-reach ang Diyos 'no, para, 'di ba yun naman ang ano, yun nga, sinasabi kanina ni Thomas Aquinas na nabanggit ko, 'di ba? 'Di ba ang ano natin is ang goal natin is communion with God. So, bakit sila pinarusahan ng Diyos? Gusto lang naman nilang ma-meet ang Diyos. But actually, the reason is because the construction of the Tower of Babel is not because out of pure devotion na gusto naming matagpuan ng Diyos, gusto naming makausap siya. Rather, it's because humanity, no, represented by the builders of the Tower of Babel,
are seeking greatness equal to that of God. So in that sense, it is a greatness without the necessity of God. Kasi kung pareho na tayo, and that is the original sin. Remember the temptation, no? Sa Garden of Eden. Anong sinabi nung akas kay Adan at kay Eva? Pag kinain niyo 'to, magiging katulad kayo ng Diyos. No? You will be equal with Him. No? Equality. Kaya nga pag pumunta ka sa Philippians, yung hymn kay Jesus Christ, no? Philippians 2. He did not deem equality with God something to be grasped at kahit na Diyos siya. Yun yung yun eh, ini-invoke nun yung memory ng temptation sa Garden of Eden and the sin of the Tower of Babel. And what we can see here in the construction of the Tower of Babel, first, it's a centralized project. It's a centralized project. There is a single language. Wala wala siyang hindi siya open sa diversity. It's a single vision for a single power. So that is a temptation. And that is why the Pope in the encyclical Magnificat Humanitas, no? And I quote yung paragraph 10. We must then avoid the Babel syndrome, namely the idolatry of profit that sacrifices the weak, a uniformity that neutralizes differences, and the pretense that a single language, even a digital one, can translate everything, including the mystery of the person, into data and performance. No? The Tower of Babel then, it's no longer just merely ancient history o yung ibang hindi naniniwala sa Biblia ay biblical fiction. Sabihin nila, ay, that's a myth. No, the Pope is arguing na every age can recreate the Tower of Babel, including ours. No? Whenever ang magiging absolute na natin ay yung efficiency. Yun yung ng Tower of Babel eh. Efficiency. Para maabot yung greatness, para malampasan natin yung pagiging tao natin, yung limitations ng pagiging tao natin. And I continue the quotation from the paragraph 10 ng Magnificat Humanitas. The risk of the humanization, of building a future that excludes God and reduces the other to a means, is an ancient and ever new temptation that today takes on a technical guise. Yeah, independent ako. I am the captain of my life. At ikaw ay isa ka lang number. Kumbaga, isa ka lang statistics ng economic activity ng ating post-capitalistic society, no? And God is not is economically hindi siya productive. So hindi ko rin siya kailangan, no? So now, whenever efficiency becomes absolute, whenever power becomes concentrated, not just to a single individual, but to a single group or to a single company or to a class. Remember, rerum novarum, yung class struggles, to a class. And whenever persons become just mere data, no? Na hindi na ikaw si Russell hindi na ako si Lennon Ano na lang tayo, depende sa algorithm kung anong mga nila-like natin, no? Whenever mystery, remember, the human person is a mystery. Whenever mystery becomes information, that moment, the Tower of Babel returns. We are again building up the Tower of Babel. That's the first imagery. Ano ngayon yung ino-offer ng simbahan ayon sa Papa? Ano yung alternative? Kasi napaka-bleak nun Alternative is also highly biblical, no? Yung rebuilding of Jerusalem, especially yung rebuilding na ginawa ni Nehemiah, no? Ano bang kwento nito bago natin puntahan yung imagery? Ang kwento nito, if you remember, the people of Jerusalem, the people of Israel were exiled. They were exiled when the Babylonians came, conquered them. They were exiled to Babylon. Yung tinatawag natin Babylonian exile, no? And it lasted for
for some years, no? Generations and generations. Kaya Jerusalem, the city of Jerusalem, the city of David, fell into ruin. No? And that's common sa ancient history, na ano, mabait pa nga yun kasi in-exile lang sila eh. Kasi ang normal sa ancient history, pagka inatake ka, papatayin lahat eh. Lahat talaga, as in hanggang mga animals. Pero in-exile sila, no? And then, when they returned, no, sa Jerusalem, so they found it's a ruin, no? Hindi nga siya ano eh, hindi siya conducive para tumira ka dun eh, 'di ba? So you have to rebuild Jerusalem. And yung nanguna sa pagre-rebuild ng Jerusalem ay si Nehemias, no? Si Nehemiah. Now what we see here is hindi siya vertical, no, tower, horizontal siya, city, no? City, rebuilding of the city. And there is no will for domination, no, to be equal to God. No, rather it's a project where there is a participation of all. Kasi hindi lang si Nehemias yung ano, nangangailangan ng bahay kumbaga para i-rebuild yung Jerusalem. Yan, lahat ng mga ano, bumalik galing sa exile, no? There is no centralization na, okay, so kung ano lang sabihin ni Nehemias. Hindi, there is participation, there is shared responsibility, no? Na lahat tayo dito, ito ay ating ano, city. So kailangan nating i-rebuild, no? So everyone rebuilds one section of the wall of the city of Jerusalem. Everyone contributes, everyone belongs. And this is the vision of the Pope for technological civilization. Na it should be participative in the sense na, yeah, that, of course, that is true. Tayo, si Russell at ako, hindi kami developers, no? Wala kaming alam sa coding. So we cannot control. But it does not mean that we cannot participate, that things cannot be transparent so that we can know na ano ba talaga, saan nanggagaling itong mga data na to, bakit ganito yung ano ng algorithm, bakit ang fini-feed sa akin ng algorithm ay ito lang, ideological tendency na to, di ba? Hindi siya dapat opaque, what I mean. Pag opaque siya, Tower of Babel model yun. Bakit? Kasi centralized eh. May isa, tulad ng sabi natin, hindi natin masasabi kung somebody o something na nagdidikta sa atin kung ano yung dapat nating i-consume. Pero kapagka rebuilding of Jerusalem na model, Nehemiah model ang ano natin, lahat tayo ay participative. Kahit hindi ka pa technical person, kahit hindi ka pa may-ari ng isang malaking AI company, no? But you are still invited to participate because it also concerns your own life, no? And for the Holy Father, this is the Christian vision for a civilization na talagang nakaano na dun sa ano, sa technology, no? Sa 3 taon na natuklasan na natin, napapakinabangan talaga natin, 'no, kasi back then yung AI kasi ay, enterprise. So, yung mga can afford lang yung magamit, mga technical people lang yung gumagamit. Now, mga interface na siya, nagagamit na natin, napapakinabangan, naaabuso na natin. So, ano nga ba yung AI at ano yung hindi? What is AI and what is not AI? So, the encyclical ni Pope, the MH, no, Magnificat Humanitas, is remarkably nuanced. It rejects both panic and naivete. Ibig sabihin, hindi sinasabi ni Pope na masama ang AI, mag-ingat kayo diyan. Pero hindi rin naman sinasabi ni Pope na, sige lang, gamit lang kayo ng gamit, okey lang yan. Parang hindi gano'n, regalo din ng Diyos yan. Kasi may mga gano'n, eh, 'di ba? May tendency tayong maging gano'n na maging polarized, 'no, na kapag hindi ka ganito dapat ganito ka pa. Hindi, hindi gano'n sinasabi ko sa Papa. So it's really nuanced, 'no?
So, hindi siya demonyo, pero hindi siya anghel. Hindi rin siya anghel. Hindi dapat gano'n ang pagtingin natin sa AI. Yun ang sinasabi niya po. Number 99, paragraph 99. I quote, no? "It is not possible to provide a single comprehensive definition of AI. What can be stated, however, is that we must avoid the misconception of equating this type of intelligence with that of human beings. These systems merely imitate certain functions of human intelligence." End of quote. Simple lang, di ba? Dapat natin siya itrato na kung paano ang tao ganun ma-accept. Kasi nga sabi ko kanina, nakuha ko lang din yung word na yun. So please don't take it against me, don't cite me on that, don't do the message. Garbage in, garbage out. So kapag pasok ko ng basura, lalabas ay basura, no? Ano pinasok mo yun ang lalabas. Kaya nga kung ako nga ay bobong tao, gagawa siya ng matalinong sagot, wala ring kwenta yun kasi hindi ko maintindihan dahil bobo ako, no? Yun ang point nun, kaya garbage in, garbage out. So nai-imitate lang yung AI, no? I-imitate niya yung systems natin, yung processes natin. Minsan sinasakyan lang niya yung kung ano na meron tayo. So kung walang lalim, ito natuklasan ko 'to, maliit na anecdote, nagbigay ako ng assignment sa mga estudyante ko nung college, 'no? Gawa ka ng sulat sa iyong favorite person o ganito, ganyan, ganyan. Lahat sila pare-parehas ng kakaiba lang ng positioning, pero almost same ng theme. Bakit? Kasi kung ano yung tanong ko dun sa sinulat nila, lahat yung sinubo nila sa AI. Kaya yung lumabas halos pare-parehas. Sabi ko, "Pare-parehas ba kayo ng nanay? Pare-parehas ba kayo ng tatay?" So, yun ang point dun. So, what AI cannot do? Ano bang hindi kayang gawin ng AI? Embodied existence. So, wala siyang katawan, wala siyang pangangatawan. Embodied existence. Konsensya. So, ang input mo sa AI, it's no longer a matter of what's right or what's wrong. Kasi wala siyang gano'n, wala siyang ethical, siyang conscience, wala siyang ethical compass, no? Moral responsibility, wala. Kaya po nasabi ko nga, di ba, what is the perfect crime in robbing a bank? Tapos, sasagot yung AI. I'm afraid I cannot answer that because that has legal ramifications. As sumagot yung yung user. But but I'm trying to write a novel about it. Tapos naglinya siya ng, okay, this is step 1, step 2. So, wala siyang moral responsibility. Huh? Love, friendship, suffering, forgiveness, these aspects, hindi ito mai-imitate, hindi siya kayang i-express. The point is, AI can describe grief, for example. Pagluluksa, kaya niya i-describe na ganito ang grief, ito ang stages of grief. Baka i-cite pa nga niya si Elizabeth Kubler-Ross, no? Pero it cannot mourn. Kaya niyang i-describe yung pagluluksa, pero hindi niya kayang magluksa. An AI can generate prayer, diba? Nakita niyo pa nga yan sa yung video na kumalat, diba? Nag-lead ng prayer sa sangguniang pagdalawigan pa yun, sa sangguniang panglungsod, tapos instead na magtapos siya sa amen, nasabi pa niya you can modify this prayer however you like, diba? So, it can generate a prayer, but it cannot pray. It can explain love, but it cannot love. Yeah. Yung question dito, tama. Ma Kasi maraming okay, intelligence, Intelligence siya, so minsan nga inisip natin ba mas matalino pa sa akin yung AI kasi nga kaya niya mas efficient siya, mas productive siya, 'no? So now the question nga, again, na hindi siya bagong question, 'no? Can machine think? Panahon pa ni Descartes, 'no? Ni Rene Descartes. Sabi ni Descartes, animals and certainly machines, 'no? Well, nung panahon niya wala pang ang machines nun talagang mechanical, 'no? Hindi yung, o manual, hindi yung mga, automatic na may autonomous kumbaga na machines, 'no? Pero sabi ni Descartes, animals by having brains, 'no, they could imitate behavior
human behavior, no? Eating, for example, o kaya yung sa animals, yung living in a group, ganyan, no? But they lack rational souls, no? And the same thing can be applied sa machines, sa robots, or sa AI. Pwedeng it may seem na parang natural kasi yun yung ano ng AI, 'di ba? Natural language na tinatawag, yung mga LLMs. Yung natural language siya, parang tao siya, makikipag-usap sa'yo, pero wala siyang rational soul. Yun yung punto ni Descartes, no? Centuries later, si Alan Turing, no, panahon na 'to, World War II na, no? One of the greatest, I think, considered as one of the fathers of modern computing. He proposed yung tinatawag na Turing test, no? Ano ba itong Turing test na ito? So, it's a method nung na pinropose ni Alan Turing noong 1950s, no, to evaluate a machine's ability to exhibit intelligent behavior na equivalent or at least indistinguishable from that of a human, no? So setup niya is that may isang interrogator na human, no, who engages in a text only conversation with two participants, no? So A and AI. One is human and the other is AI, no? So ang goal is for that evaluator, for that interrogator to question both subjects, both yung human and yung AI, pero hindi niya alam, no, kung alin sa kanila ang human, alin sa kanila ang AI. To determine which one is the computer and which one is the human, no? Sino ba? So, depende sa magiging sagot nila. So passing the test is if the evaluator cannot reliably tell the difference between the human and the machine based dun sa kanilang conversational responses, no? And pagka gano'n, then the machine is considered to have passed the test, no? Ito actually ang if you remember nagkaroon ng movie nito yung tinatawag na The Imitation Game. Kasi ito rin originally paper yan actually na ano ni Alan Turing, no? Turing referred to it as his concept dun sa The Imitation Game. Yung title niya na concept, The Imitation Game, no? So landmark ano niya, paper niya nung 1950s, yung title ay Computing Machinery and Intelligence, no? Na which famously opened dun sa tanong na inumpisa natin 'tong philosophical roundtable, can machines think, no? Now, the problem here is that nowadays, with the advancement of our large language models, LLMs, no? Parang ang hirap ng i-distinguish, no? Pag human ba o hindi. Although, if you are really keen, you can distinguish. Yung nakikita mo may mga signs na AI eh. Kasi nga, AI is feeding itself eh. So, nape-perpetuate yung sarili niyang mga biases. Mahalata mo. Although, ang akin din naman, medyo prejudice din yung ilang mga signs, no? Halimbawa, sabi nila, ang AI daw mahilig gumamit ng M-dash, yung mahabang line. Imbis na comma, gagamit ka ng mahabang line. Paano kapagka magaling lang talaga yung English teacher mo, tinuruan ka simula nung high school na gumamit ng M-dash? Before pa magkaroon ng ChatGPT, ng Claude, gumagamit na ako ng M-dash eh. Ngayon parang mapa-flag ka na AI yung gawa mo pagka may M-dash ka eh, 'di ba? So, it's a bit hard especially for normal people to distinguish ano ang gawa ng AI at ano ang gawa ng tao, no? So, if a machine convincingly imitate a person, does the distinction matter, no? Mama-matter pa rin ba 'yun? And this is the question. Kasi nga, okay, indistinguishable siya. Large language models, LLMs, can easily deceive human evaluators. Pero ginagawa nila yun, they do so through a pattern recognition o statistical prediction. Ibig sabihin, mimicry. Ginagaya nila, hinuhulaan nila by statistics.
rather than genuine understanding o reasoning o self-awareness, 'no? So, babalik ka ulit dun kay Descartes. So, wala siyang rational soul. Furthermore, ito ay criticism din dun sa Turing test. We are humans, we can be easily fooled. Kahit na dalawang tao pa nga yun nandun, eh, 'di ba? We can be easily fooled na to think na AI yung dalawang yun nandoon, 'di ba? So, we have a tendency to attribute human-like consciousness and emotion sa kahit saan, 'no? Remember, kunwari, if you remember anong movie, Castaway, 'di ba? Dahil mag-isa lang siya, ginawa niyang friend yung bola ng volleyball na nandun sa niya, na kasama niya, 'di ba? We tend to attribute human-like, attributes and emotion sa isang bagay na paano pa kapagka nakakausap mo, nakaka-chat mo, 'di ba? So, we are gullible in that sense, 'no? So, the question once again is, ayun nga, is it still does it still matter yung distinction nung Turing test, 'no? Or should we just go back to Descartes' distinction na may rational soul ba o wala, 'di ba? So, if the machine can convincingly imitate a person, does the distinction matter? Yeah, and yet the book answers, yes, because intelligence is not merely computation. Above all, human intelligence is personal, it's embodied, it's relational, and more importantly, it's moral over and qualities. Yan naman yan yung importance, and yan yung tumbok why distinction should matter because of these things. Because there are things AI can and only humans can. Despite the brokenness and the incompleteness and the randomness of the human. Kaya nga siya mystery. Even AI cannot pierce deep into the mystery of man. Now we move on the so-called the technocratic paradigm. Sige, Lon, ikaw ang Yan. umano diyan. Itong term na 'to, yung technocratic paradigm, 'no? It's important because dito nanggagaling yung main criticism ng Papa sa AI framework natin ngayon, okay? And this term, technocratic paradigm, is originally from the magisterium, the social magisterium of Pope Francis, 'no? Sa isa sa pinaka-landmark niyang encyclicals, yung Laudato Si, 'no? About, um, the earth, 'no? The environment, 'no? Care for the common home. Sa 108, sa paragraph na 108 ng Laudato Si, and I quote, "Technology tends to absorb everything into its ironclad logic." Ito yung technocratic paradigm. Ang problema dito, hindi yung technology in itself, 'no? Again, babalik tayo dun sa sinabi ni Russell kanina. Ang AI ay hindi demonyo, hindi rin siya savior. So, ganun din. Ang technology in general, 'no, whatever it is, AI man 'yan o ibang, technological, gadget man 'yan, it's not the problem, 'no? The problem ay yung tinatawag na technocracy, 'no? So, we have democracy, 'no, rule of the people. Theocracy, rule of God. Technocracy is the rule of technology, that we depend everything sa tekne, 'no, sa technology. Na ang supreme value na natin ng pag-measure natin ng lahat ng bagay yung efficiency. Maririnig mo yan ngayon, sa mga 'di ba, sa education. Gusto nilang tanggalin yung GE, bakit? Kasi raw gusto nila ng mga estudyanteng Pilipino na may global, competencies, 'no? Anong ibig sabihin nun? Efficient, 'no? Optimized, lagi mo maririnig optimization, optimization. Kahit sa trabaho, 'di ba? Kailangan marunong kang mag-multitasking para ikaw ay efficient sa paggawa mo ng trabaho, 'no? So, nagkakaroon na ngayon ng disconnect. If you remember nung nagkaroon tayo ng, episode sa Burnout Society ni Byung-Chul Han. Ito yung meaning ni Byung-Chul, ito yung sinasabi ni Byung-Chul Han. Nagkaroon na tayong disconnect sa work natin. Dati ang work
'no, dahil manual siya, mano-mano, kamay, 'no? Meron ka talagang physical na ano sa ginagawa mo, na connection, 'no? So, yung work mo ay hindi mo lang ginagawa para makakain ka, para makasuweldo ka. Rather, that's really a an expression of yourself, 'no, yung trabaho mo. The problem in today's world, our post-capitalistic society, hindi, ang importante yung production, eh. So, mas efficient ka, mas optimized ka, mas maraming mapo-produce, mas maraming kikitain, 'di ba? So, ang end goal ay hindi yung work in itself, rather yung production, yung kita, 'no? Kaya kailangan mo ng optimization, kailangan mo ng efficiency. Ano ngayon ang ano nito, ngayon sabihin niya, "Ay, Father, parang yung ano mo parang komunista naman." Hindi, kasi ang problematic dito, we now see people as statistics, 'no? For example, children. Dahil wala sila pang economic contribution sa bansa, ano tingin natin sa kanila? Future workers, 'no? Sabi ni Russell, either pabigat, 'no? Eh, puwedeng ring i-translate, hindi ano 'yan, future ng mga workers 'yan. Kung hindi nga lang ginawang illegal baka pinagtrabaho na 'yan sila sa mga factory katulad nung panahon ng Rerum Novarum, eh. Ano ngayon ang education? Ang education ay hindi na to make better people. Education now becomes credential production para puwede ka magtrabaho, 'di ba? Friendship, ano ngayon ang friendship? Friendship is no longer about connecting with people in a deeper level. Ano na lang siya, networking. Networking na lang. Religion. What becomes of religion in this technocratic paradigm? Religion becomes content para lang meron kang ano, ma-produce, mai-post sa TikTok, 'no? Magsayaw-sayaw ka na ano, o kaya magpo-post ka ng mga homily mo pero mukha mo yung lalabas, 'di ba? It's content. Hindi na siya ano, hindi na siya relationship, hindi na siya religare, hindi na siya relationship with God. It becomes just merely content to be consumed. Kasi yun ang hinihingi ng technocratic paradigm, eh. Consumption, consumption. Throwaway culture, yun din ano rin yan ni ano, ni Pope Francis, eh, throwaway culture, 'no? So, mas marami kang iko-consume, mas marami kang itatapon later, 'no? People, what becomes of people in this technocratic paradigm? People now becomes mere data. Lahat tayo, data lang tayo. That's the sad reality na minsan hindi natin napapansin, 'no? Whenever there are surveys, for example, o kaya makakakita ka ng, bumagyo, bumaha, o ito ang nakaraan, lumindol, mayroong 30 na namatay, sabihin natin. Nag-aano lang tayo dun, nagfo-focus lang tayo dun sa number, 30. Okey, ay, at least hindi 100. What we forget is that those 30 have faces, 'no, as people, as human beings na again, going back dun sa simula natin, human beings, Imago Dei, made in the image and likeness of God. Pero ngayon data na lang siya, algorithm na lang siya. Oh, ito, para maging malinis ang bansa pumatay siya ng let's say 30,000. Okey lang, maraming tao sa Pilipinas, ano tayo 180 million tayo. Sabihin, hindi ko na sure yung statistics, eh. So ano lang yun, katiting lang yung 30,000. Pero mga tao yun, may pamilya yung mga yun, may mga kuwento yung mga yun, may mga trauma yung mga yun, 'no? That's the problem with the technocratic paradigm na tinatawag ni Pope Francis na inadapt ni Pope Leo dito sa Magnificat Humanitas, 'no? At dun ang pinaka-criticism niya sa current framework ng AI na maybe we are reducing humanity to just data, to just, optimization, to just efficiency, 'no? Kaya rin danger sa trabaho halimbawa, okey, daming mga ano kasi totoo naman kung iisipin mo employer ka, isipin mo lang profit lang, ba kung may better ang AI mas efficient ba't pa ako magha-hire, 'di ba? Eh, di ano, tawag dito, kunwari ako ay school ano, may-ari ako ng school.
Oh, bakit ako mag-hire ng registrar kung meron naman pala akong puwede naman pala akong ano, ng isang agentic AI na puwedeng siya yung mag-handle ng lahat ng registration, ng enrollment, 'no? Kahit nga ano, payslip baka puwedeng i-ano ko, i-program ko na AI na lang, eh, di nakatipid pa ako. Kasi una, wala akong papaswelduhin, pangalawa, hindi ko gagastusan yung office. Ang problema ko lang, ang babayaran ko lang ay ano, tawag dito, yung pag-code, yung sa server nung ano, nung agentic AI, 'no. So, that's problematic, 'no. Because of that, let's go sa ano, next na philosophical roundtable natin na usapan. Ito ano, mas ano natin dalawa punta tayo ngayon sa isa sa ano, favorites natin ng modern philosophy, no, si Heidegger. Kasi may ano rin siya dito sa ano, sa ano ba ang ano, ang tekne, 'yan, tekne ang tawag niya diyan, sa Greek. Ano bang ano, ito ba yung masama o hindi, 'di ba? Sabi ni Heidegger, I quote, sa kanyang, one of his essays, yung, "A question concerning theology. The essence of technology is by no means anything technological." So, for Heidegger, technology changes how we see reality. Everything becomes a resource, no? Standing reserve, no? A thing to be used. Pero ito, yung the problem with technocracy is that, it should not be reduce the rule of the technology. Rather, the apparent need is the technical experts. Sa isang bansa halimbawa, wherein the leaders, the president, or the senators, the congressmen, kasi baka naman hindi naman Republican favored with FASA. But the point is, the politicians leading a country, halimbawa, are not technical experts. How can they really govern? How can they really lead? So, meron pa sa ginagamit na model yung the Pixar problem o the Pixar application. Yung Pixar movie, di ba? If you happen to watch a Pixar movie, iba nakaka-enjoy, no? Ako, naiyak ako sa Coco eh. Diba? Pero, di na natin nakikita doon yung super technical na component mo. Wherein yung mga graphic artists, yung lahat ng mga animators yun, talagang technical yung trabaho yun. Ang na-e-enjoy lang natin yung purpose and entertainment. Pero yung habang ginagawa yung lahat ng mga kinasangkapan at lahat ng utak at lahat ng mga processes na hindi natin nakikita yun. Parang ganun din yung technocracy, yung problem ng technocracy. Ang nai-enjoy natin, sa Pilipinas, I cannot say na nai-enjoy natin kasi lumalabas ng isip. Pero that's the point eh. Ang na-experience natin yung second hand, yung abstracted and art. Pero the real technical work, naiisipan siya dun sa mga technical experts. Just like AI. Nakikita natin yung AI kapag humingi ka, may sasagot. Pero yung server, yung mismong algorithms, the coding set, wala tayong idea doon. And yet, doon nagtatalo. Doon nagtatalo yung mga companies as to who will really get the most control of this space, this technology. That's the issue. That's the problem of technocracy na hindi natin. Now, that's actually a very important issue na nais ni i-fruit sa topic. The critique of the technocratic paradigms is something like this, just as how Heidegger would describe it, na the essence of technology is no longer technological, opposite. But rather, it can be political, it can be economic, it can be way everything, but except it's technological per se. Yun yung ano natin dito, yung ating out. Yun nga, di ba, yung isang sinasabi na isip na ito, I think it's also part of the problem of technology. Ano lang siguro, kasi ang idea ni Heidegger, close siya actually sa idea ng Papa eh. Ang technology, hindi siya sa neutral siya eh, pero hindi siya good in itself, hindi siya bad in itself, no? So, ang sinasabi lang ni Heidegger, yung hammer, yung martilyo sa kamay mo, extension siya ng kamay mo. Ang may value pa rin yung kamay mo, hindi yung hammer. Pero yung hammer na yun,
in itself, hindi siya good, hindi rin siya bad. Depende paano mo gagamitin. Kung gagamitin mo 'yun para gumawa ng furniture, for example, magpako ka para makagawa ka ng silya, di good. Good 'yun kasi ginamit mo siya sa ano. Pero the same hammer can also be used to kill a person, 'no? So bad na. So tekne in that sense now becomes influenced sa kung sino ba ang gumagamit sa kanya. Applying it sa tekne ng AI 'no, sabi ng papa, never siyang neutral kasi it's always influenced ng kung sino bang gumawa sa kanya, sino ba yung mga nagdidikta sa kanya 'no. Kaya sabi niya, actually ang main problem natin kasi hindi na siya ano, hindi siya outside na siya ng control ng mga national governments, eh. Sino may control sa kanya? Mga multinational companies 'no, na sometimes hindi mo alam saan mo ituturo ngayon yung moral responsibility. 'No? Kasi hindi mo puwedeng sabihin yung CEO ang may kasalanan. Maraming CEOs, maraming mga presidente ng mga republika o prime ministers na wala silang technical knowledge. Ano lang sila talaga executive 'no, nagde-delegate sila. So ngayon, sino ngayon ang may responsibility sa AI? Halimbawa, kung ang AI, um, maging racist 'no, mag-ano siya, mag-spout siya ng racism, sino ngayon ang dapat mong sisihin? Sino ang may ano, puwede mong kasuhan kumbaga? Sabihin ng mga CEOs, "Hindi ako, kasi hindi naman ako yung nag-program." Sabihin ng mga programmer, "Ay hindi, inano lang namin, nag-ano lang kami ng large language model 'no." So ngayon ang nangyayari nagiging opaque. Wala ngayong moral responsibility 'no. Pero at the same time, hindi neutral yung AI. Kasi depende yon saan ba trinain 'no, ano yung data na pinag-trainan, sino ba yung mga may-ari, 'di ba? Ano ba yung sarili nilang mga ideologies, 'no? Bakit gano'n ang algorithm, 'no? That's the problem, that's the criticism of the Pope with the current framework. Kasi opaque lahat, eh, 'no? Hindi natin alam kung paano nila mina-manage, 'no, paano nila tini-train, 'no, yung mga LLMs, 'no? And that is the closeness with the idea ni Heidegger na, yeah, techne in itself, it's not good or bad, but it can always be influenced by whoever uses it and whoever makes it. Anyways, that's our philosophical discussion or round table dito sa ano, sa part na ito. Let's go now to part 6. Kaibigan naman ni Heidegger 'no, si Hannah Arendt. Kaibigang Kaibigan, babae niya, hindi, girlfriend niya kasi 'to. pula And I sisi think may mga asawa yata pero yung girlfriend mga niya 'to. asawa, eh. Ah, Interestingly 'no, the Pope, cited or yeah, ah, sinight niya yata si Hannah Arendt sa encyclical niya 'no. So, ito hango ito dun sa libro niya na The Origins of Totalitarianism. Sabi dito ni Hannah Arendt, I quote, no, "The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced communist, no, but people for whom the distinction between fact and fiction no longer exists." Ulitin ko 'to, no. This time, you try to imagine kung anong grupo itong mga 'to sa Philippine setup. Again, Santo Caso's versions hindi mamaiyaw magparinig, but rather let us be critical and reflect on this. The ideal subject 'no, o yung pinaka, kumbaga tagalogin natin, yung yung talagang patok 'no, yung patok na tumatangkilik o yung mga pinaka, paborito 'no, na target ng isang, totalitarian o yung makadiktador na pamumuno ay hindi yung mga kumbinsido na loyalista o fans o supporters o anak 'no, ng mga 'to. It's not the convinced Nazi, hindi siya yung loyal na Nazi, hindi siya yung kumbinsidong komunista, pero yung mga tao na hindi na alam kung ano ang pinagkaiba ng totoo sa katang-isip, sa totoo sa invent. Kumbaga hindi na alam yung tunay sa fake news o sa AI generated.
I am paraphrasing. So yun na, the ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced communist, but people for whom the distinction between fact and fiction no longer exists. End of quote. And this is terrifyingly relevant. Why? Kasi AI can create, number one, deepfakes. And we have experienced that so much. Kawawang bayan natin, kawawang mga tito at tita natin, and even manufactured entertainment. Di na genuine, wala ng mga artista. Ako na yung mga ako lately nahuhook ako sa mga gano'n, yung parang mga ano, mga Chinese characters ba yun tapos ano, AI generated. Tapos kapagka nasa ano na, sa interesting parts bigla na maglulog o kaya sabihin mag-subscribe ka na. Anong isipin? The danger is not merely deception, hindi yung panloloko eh. Pero that's the point eh, nanloloko nga sila eh, di ba, with all the deepfakes. The danger, however, is not the deception. Ang danger yung sinisisip kasi some of us, tanggap na natin na okay, AI generated to, okay. So, darating ang time when AI is used for something good, something nation building, something really positive, wala tayong ano, wala tayong moral, no? Wala tayong damdamin kasi okay. So kapag ginamit din siya sa kasamaan, sa pang-deceive, so cynical na tayo, no? So that's the real danger yung sinisisi mo. When people stop believing truth exists at all. Na kapagka whether or not totoo, o yan o hindi, wala na tayong pake. And it's Personal happening. truths, di ba? Personal truths. The issue also is some of these are engineered, no? We have to understand, especially sa mga nakikinig sa atin. Alam kong konti lang kayo, pero we really have to be discerning. Bakit? Kasi some of the contents are engineered. Ibig sabihin, you view a post, no, and it's political in nature. Pag tinignan mo yung comments, it is shaping. Pero as you can see, di ba, we have generic terms like troll farms or troll armies. Pero these are contrived. Engineered na siya. Hindi sila totoong tao. You can see that, no? There are certain posts of certain political figures are very popular. Makita ka, grabe, mas malalim pa sa aking magtagalog. And nagbabasa ako ng Abriol, ha? At mas malalim silang magtagalog sa akin. Dapat tuntunin. Kahanga-hanga ang iyong pamumuno sa amin, Senator, ganito. And parang, maski ako hindi ako ganyan magtagalog. At ang daming ganon. Or on the other hand, wala na nga, hindi na tayo naniniwala sa kung tapos nabayaran na yan. Binayaran na yan na tumanggap na yan ng malita. Kung ano man. So, these things, no? These are dangerous. Now, i-connect natin. Part 7. So, that's the truth, no? In the age of algorithms. Now, these people who are consumers at the same time should be propagators of the truth are also in the working sector. So, hindi natin pwedeng pag-usapan ito without touching the most important or one of the most important or vital aspects ng ating human existence. That is work, labor, and human dignity. So sabi sa paragraph 148, since the emergence of first social doctrine referred to the church, beginning with Rerum Novarum, the church, our mother, the mother church, has emphasized the protection of workers and the need to combat all forms of exploitation. Ito yung sabi ko, bakit siya connected sa part 6. So, kasi before, no, ang casualty is the actual person. Kaya di ba nagkaroon ng child labor, forced labor. Ngayon ang casualty natin, at the expense of our workers, is the truth. Kaya back then, the church was very instrumental in liberating the workers, in helping the workers, in strengthening the cause, to protect the dignity of now. It's also high time for also the workers to be protected from disinformation, from exploitation of the technology to manipulate the. So with AI,
liberate workers or eliminate them. I think here, ang issue naman kasi dito, kanina kasi yung targeting kasi doon, yung manipulation ng is affected yung mga workers. Now, ang isang issue pa is the second issue. Ayun nga, will AI replace actual workers? Kasi po una, mapapadali yung trabaho. Nagtatrabaho. Ang isang issue naman ngayon, dahil may mga proseso na kaya ng gawin ng AI, baka matanggalan naman ng trabaho yung mga nagtatrabaho. Kasi yung AI, na mabilis na siyang lumalaganap at binabago na niya yung itsura ng trabaho. Dati kamay at martilyo. Tapos naging kamay at makina. Tapos ngayon makina at makina. Tapos ngayon computer at makina na. The very structure of work. It is said, sabi nila, ito ay magbibigay ng kaunlaran sa lahat. Pero sa realidad, itong mga makabagong pamamaraan ng pagtatrabaho ay hindi naman nangangahulugan na mas mabuti o mas maganda. The new ways of work are not necessarily better. Samantalang sinasabi na ang AI ay mas magiging productive, boost productivity by taking over mundane tasks, na kung ang isang trabaho mo nga iabutin ng 1-2 araw, ngayon magagawa mo na siya ng 1 oras, di ba? It frequently forces workers to adapt to the speed of the demands of the machines. Ibig sabihin doon, kaya siya hindi laging better kasi dahil nga dati 1-2 araw, ngayon dahil nga kaya 1 oras, mas madami na ngayong tatrabahuin mo. Kasi may AI na yun ang sasabihin sa'yo di ba? So hindi siya laging better, hindi porke bago at mas madali. Rather than machines being designed to support those who work. Sinasabi na Santo Papa. Sabi dati, AI nakakatulot siya na mas productive ka na. So ngayon, mas bawas na yung oras mo para gawin yung mga trabaho na hinahabol ka dati ng matagal. Problema mo doon, dahil nga may mga makina na, may mga applications na, demand naman ngayon yung trabahador o yung nagtatrabaho, nahabulin yung kaya ng mga machines. Sulitin, kumbaga. Ang problema doon, dapat yung mga machines o yung mga applications, tutulong sila dun sa trabahador. Hindi yung trabahador, tutulungan yung mga machines. Contrary to the advertised benefits now, contrary sa pinipr nila, correct approaches to technology can paradoxically de-skill or de-skill workers. Sabihin, nababawasan, natatanggalan ng skill yung workers. Subject them to automated surveillance and delegate them. Wait lang dyan, sinasabi ni po, yung mga workers, instead na mas maging malaya silang trabaho, ayun, dahil nga may sana mag-gets yung parang may AI na, dapat nagagawa mo yun mas mabilis. Parang doon ang punto. So instead na mas maging malaya, mas mapagaan, mas mapadali, hindi na. Mas alipin sila ngayon kasi sasabihin ng boss o nung hindi, may AI nga dapat magawa mo yun ngayon. Ha? So ano nangyayari? Sila mas malaya. Mas kontrolado sila. So the need to keep up with the pace of technology getting out workers' sense of agency. Nawawala yung agency. Siya bilang agent ng trabaho. It stifles the innovative abilities they're expected to bring on their work. So, kaya yung tanong doon, yung AI ba, natutulungan pa yung mga workers o natatanggal sila, not necessarily palitan sila sa trabaho at rather, kasi sila so may eliminate the agency. Ano ko yung concern sa papa dito? So, number 1, surveillance capitalizing. Number 2, algorithmic management. The skilling. A skill ka before, may skill ko either nababasa ng wala, nakapagkargay na ito. And there's the job displacement. Sa tingin ko, hindi lang sa papa yung may dapat concern. But rather, yung mga talagang nasa governments, sa positions na policy and decision making kasi these things are crucial. Kahit sa nation building nakakapit.
So, ang reflection naman dito, yung Benedictine way of life, yung kung familiar kayo kay Saint Benedict, sa mga hindi, si Saint Benedict ay isang monghe o monk. He is considered na siya yung founder ng monasticism ng West. Si Benedict was famous for his rule o yung regula, yung rule niya. At ang sabi niya doon, ora et labora, no? Pray and work. So, ang work is essential, pero it's not merely economic. Ang work ay importante because it's part of being human para kay Benedict. Kaya 8-8-8 sila. 8 hours ng sleep, 8 hours ng prayer, 8 hours ng trabaho. Ibig sabihin lang niyan, basta sa isang araw, then 24 hours, 8 hours dyan may pahinga. 8 hours din dyan may dasal. So, morning, mid-morning, midday, mid-afternoon, evening, night. Minsan yung matins, yung umaga. So, yung 3 quarters ng ano, so quarters so 3, 6, 9, 10, gano'n. Gano'ng ano, yung gano'ng ikot ng orasan. Tapos siyempre nandun yung list. Pero ang sinasabi din dun yung trabaho. Importante na yung mga monks na-adapt yan, no, na-adapt yan ng ego. Eventually, yung ibang mga eliting details, mga atheist na o kaya yung iba mga socialista na, di nila alam, some of them are not aware na yung ibang mga tenets ang sinusulong nila habang work, medyo may Benedictine component. Pero, well, siyempre hindi nila i-acknowledge yun. Pero ang sinasabi lang niya, work is important kasi it's part of being human and it's formative. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, mas lalo kang nagiging tao. O kapag ikaw ay nagtatrabaho, mas lalo kang nagiging makatao. Kasi nararanasan ko, literal mo nararanasan yung hirap ng pagiging tao. So, ibig sabihin nun, nagkakaroon ng mas nagiging makabuluhan yung existence mo kasi nagtatama. So, yun ang reflection diyan, bakit yan tinugtong ni Lennon diyan? Ito yun ang concern ng Pope. Kapagka iniwan mo na lahat sa technology o sa AI yun, mababawasan din yung meaning, no? Yung sa mismong actual na tao, yung worker. Kasi na-replace na yung skill niya. Yung skill to think, yung ability to think, to feel, to do the actual work. And compared doon sa makina, isasalpak mo yung necessary prompt, yung data. From paragraph 115 onwards, no, dito sa encyclical, diniscuss ni Pope yung tinatawag na transhumanism, no. Now, ano ba itong transhumanism nito? And I think this is one of the most fascinating section kasi it's something na it might seem na ano siya, na fiction siya, na science fiction siya. Pero actually may mga ano nito, may mga nag-aabogado na talaga nito at sila ay pinapakinggan ng mga ano, ng mga may kaya, ng mga may poder, no? Well, first and foremost, definition. Ano bang sinasabi ng transhumanism? Trans nga eh. So, transcend humanity, no? It's the belief that technology can overcome human limitations. Kasi imperfect ang tao eh, sabi na. Dahil yung evolution, ang main argument nito, very ano eh, pseudo-scientific kasi ang argument ng transhumanism eh. Ang argument is that ang Homo sapiens ay hindi pwedeng end ng evolution ng tao. Dapat maging better siya. So kailangan niya ma-overcome ngayon yung kanyang ano, yung kanyang limitations, no? Kailangan niya ma-enhance yung kanyang intelligence, eliminate diseases, defeat aging, no? Kaya may mga ano, 'di ba? If you remember sa bioethics may mga issues nung tinatawag na genetic engineering, no? Imagine. Kasi tama eh, napaka tempting eh. Imagine mo kung kunwari kayo pre, magkaanak kayo, no? Tapos bago ipanganak, no, ng asawa mo yung ano, yung magiging anak ninyo, sasabihan ka ng doktor, "Oh, alam mo puwede mong ano, i-engineer para hindi siya magkakaroon ng cancer, hindi siya magkakaroon ng sakit, no, na congenital." O kunwari kung nasa pamilya ninyo na may diabetes kayo, namamana, o puwede nating tanggalin, i-engineer natin yung ano, yung DNA, 'di ba?
O kaya, gusto mo maputi o gusto mo matangkad siya, sige engineer natin yung DNA, 'no? So ano 'yun, genetic engineering 'yun. Part 'yun ng, ano ng transhumanism. Lagpasan natin yung ating ano, yung ating, limitations, so eventually transcend humanity itself. And the Pope himself identifies this as a rival soteriology, 'no? Soteriology is the study of the Savior. Kasi we now think na, okay, so technology now is our savior. We don't need heaven. We need technological advancement and scientific advancement for our own evolution to ang pinaka-desire ng humanity is immortality. So if we can ano, achieve immortality through scientific means, di better hindi na natin kailangan ng Diyos. Kaya sabi ng Papa, ano 'to, rival soteriology 'to, ng soteriology ni Cristo, 'no? It's a rival doctrine of salvation. And now, you can say na, "Teka, ano lang 'yan Father, medyo sci-fi, 'no? Wala naman talagang mga nag-aano niyan, mga cringe lang 'yan, mga fringe, theoreticians lang 'yan." Actually, no. It's becoming mainstream, at least in the elites, 'no? One of the examples, 3 years ago, 4 years ago, bestseller itong mga libro ni Yuval Noah Harari, 'no? Ewan ko kung nabasa niyo 'yan, itong Sapiens lang ang may kopya ako, eh. Itong Sapiens, History of Humankind 'to, pero sa dulo niya, ang kanyang afterword, ang pinaka-last niya palang chapter is the end of the Homo sapiens. And then afterward niya is the animal that became God, 'no? Kaya pagdating niya dun sa kanyang after nito na libro, yung Homo Deus, 'no, The Brief History of Tomorrow. Ang argument niya is that humanity must transcend its limitations, 'no. Sabi niya dun sa afterword, kaya raw tayo ano, napaka-powerful na raw natin ng Homo sapiens, pero dahil sa limitations natin, kaya ano, kaya yung lahat ng kaguluhan na nararanasan natin. So the solution will be to transcend it through technology. Now you can say na, teka, okay, bestseller siya na libro, pero wala namang mga policy makers na makikinig diyan. Tingnan ninyo kung sinong nag-comment ditong ano, ang sabi niya, "I would recommend Sapiens to anyone." Bill Gates, dito, Barack Obama. So ibig sabihin, among the elites, transhumanism is actually something na ano na hindi ba natin sabihin na very convinced sila, pero mainstream na siya sa elites, 'no, Dr. na, People okey, pa. oo, puwede pala tayong mag-ano, mag-genetic engineering o augmentation, 'no, gawin mong robotic yung ano, yung katawan mo para dati sa movies lang natin 'to nakikita, eh. Sa Her, sa, ano pa bang mga Deus Ex Machina, yung mga movies lang akala natin sci-fi. But no, there are people who are actually campaigning for this. They are saying na limited ang Homo sapiens. We need to transcend it, 'no? Kasi nga kapag tinanggal mo ang Diyos sa equation, 'no? Sabihin natin, walang Diyos, eh, okay. So ano ngayon ang human being? Ang human being ay ano, master of this earth. Kung hindi niya o limited siya dahil limited ang buhay niya halimbawa to master this earth and this universe, hindi dapat ano, i-augment. Kailangan mong i-transcend yung limitations na yun, 'no? Kasi walang Diyos, eh, 'di ba? So walang ano, walang sense ang humanity kung hindi siya puwedeng maging ano, maging Ubermensch, 'no? Well, later on natin anuhin 'yan sa philosophical ano, round table, 'no. So, I think, dalawang ano, babasahin ko na lang 'to para mabilis, dalawang quotes from the encyclical itself, no, kasi I think mas ma-explain ng Papa mismo kaysa sa akin, no. 117 muna. "It is one thing to integrate technology within a human-centered relational vision. It is quite another to be guided by an outlook that devalues human limits and promises a purely technical form of salvation." No? Eh, di ba remember, meron ay ano, yung iyong perfect imperfection, di ba sabi sa isang kanta.
Yun yung nawawala sa'tin na ano, imperfect, so kailangan nating i-correct. Dapat ano, dapat nating tanggalin lahat ng sufferings, dapat tanggalin natin lahat ng sakit, 'no, which is tempting, 'no? But that's part of our humanity, 'no, that's what makes us human, eh. So I think, it is also fitting to read the whole paragraph 232. Medyo mahaba lang, so please bear with me. Pero this is something that really encapsulates this ano, this part, 'no? In the promises of transhumanism in some post-humanist currents of thought which seek an enhanced and almost disembodied humanity, we recognize a yearning that is of concern to us, namely the need for a fuller life, less exposed to limitations and suffering. Yet the incarnation opens a different pathway. On the one hand, old and new ideologies alike urge humanity to overcome limitations through technology and to rise above others by asserting dominance. Contrary to this, the mystery of the Son of God entering into our human condition promises something quite different. The living God descends into our history in order to free us from all forms of slavery. He takes upon himself our weakness and transforms it into a setting for salvation. There is no moment or human situation that is not worthy of God. According to the teaching of our faith, we have and adore in our mysteries a God who is born in a manger, a God who lives and travels in Judea, a God who dies on a cross, a dead God who lies in the tomb. The future of humanity, therefore, finds its standard in the ability to welcome this divine way of drawing near, of sharing the burden of the world, of transforming relationships from within. Oh, wonder! Man is God, and this God the man passes through all those stages, endures all those states and ennobles them, sanctifies them, deifies them in himself. What saves humanity is the divine love that descends into the most fragile point of our history and renews it from within. I think it summarizes really the point, no? Kahit mahaba-haba yung paragraph na yun. Kasi yun yung ng Christianity. We don't need to transcend because transcendence is already in the incarnation of Christ, no? Of the Word made flesh. No? Our immortality is not to become immortals in this world, but rather to share in the resurrection of Christ, no? Of the incarnate, the God-man. No? Remember yung ni Irenaeus of Leon, di ba? God became man so that man can become God. No? And dito natin makikita yung dalawang frameworks ulit. No? Remember Nietzsche, di ba? Yung kanyang Ubermensch, yung kanyang Superman. No? Ito yung ito yung dream ng transhumanism eh. Yung Ubermensch, no? Humanity overcoming itself. No? Pero Christianity, on the other hand, also speaks of becoming more. But differently. Not through power. Not through yung force of will. Yun ang sinasabi niya ni Nietzsche dun sa Ubermensch. Eh. No. Through grace. Grace. Not through domination. Through love. Not through engineering, but through the incarnation of the Word. And that is folks, very interesting if you want to research about transhumanism. Very interesting yung ng Papa. This is very interesting. Rightly so. Napapanahon na napunta siya sa last segment. AI, warfare, and the overarching culture of power. Yung traditional na just war reasoning has become increasingly inadequate in the age of AI and nuclear weapons. Yeah. Bakit? Just war, no? Balikan nyo na lang sa episode sa amin. No?
Kasi bakit just war? Dahil yung nag-coin niya, yung nakita tayo ng historiko, no? Si San Agustin, paragraph 99. So-called artificial intelligences do not undergo experiences, di ba? Nasa ito ko kanina, no? Does not possess a body, no? Do not feel joy or pain, do not mature through relationships, and do not know from within what love, work, friendship, or responsibility mean. Nor do they have a moral conscience, since they do not judge good and evil, grasp the ultimate meaning of situations, or bear responsibilities for consequences. So dahil ganon, dahil sa premise na yan, so autonomous weapons remove human hesitation. At least yung tao, yung politiko, yung ideologues, medyo tao pa yan. So medyo tinatablan pa yan ng hiya, tinatablan pa ng konsensya. Ang AI, hindi. So yung autonomous Tinatablan. weapons, sana nga eh, pero yung iba nga kaya na mag-Bible quote ng ng hindi nahihiya. So, ng hindi natatakot sa sa Panginoon. So, ewan ko lang. Pero yun na, no? Medyo may konsensya pa yan. Mahahabol pa, kumbaga, mahahabol pa yun ng kaunti. Pero yung mga autonomous weapons, wala. So, they remove human hesitation. Walang civilian o military dyan, no? So dyan, targets lahat yan, no? So, walang human judgment. Walang human conscience. So, the cause before pulling a trigger, wala din. So, wala yung hesitation niya. So, the book therefore calls for a civilization of love rather than a culture of power. Sa kanila, that information is the new gold. Is the powerful ng AI, ng artificial intelligence, it's information. So, whoever holds information, di ba, may mga AI na ginagamit na sa data mining, data analytics, di ba, yung macro, yung micro, something like that. No? Sinasabi ko yan, why? Kasi it's becoming more and more the business of controlling who has the most information, they have the most power. And when it comes to that, no, when push comes to shove, it will be a way different phase of warfare. It will be a totally different phase of struggles of conflicts, and it's very dangerous because noong una, no, ang isang issue natin noong una kung napapansin sa pagpapalalim ni Pope, una tinanggal natin sa equation yung Diyos. And lahat tayo sinabi natin humanist tayo. Anthropocentric na tayo. Tinanggal natin yung Diyos, di ba? Ano nangyayari ngayon? Pagdala natin ng Diyos. Ngayon, unti-unti natin tinatanggal naman yung tao. So kapag tinanggal na natin ng tao, sino na tayo ngayon? So yun ang danger. Na baka papasok tayo sa point of no return, baka naman tayo magsisi sa huli. Kasi nung una nga, tinanggal natin ng Diyos, saka kung ano, challenge yung mundo. Ngayon, tinatanggal natin ng tao, baka mamaya baka hindi lang yung hindi lang bansa yung mabura sa mapa, baka yung mapa mabura sa mundo. Diba? O yung buong mundo mabura sa globo, diba? Dahil doon, no, maging invisible na tayong lahat. Nauubos na dahil sa culture of power. So, the Pope calls for a civilization of love. And love here is defined in the Christian aspect. Feeling the good of another, allowing oneself to be vulnerable. And these are not motherhood statements, but rather actual self-denial, actual altruism, a healthy amount of autonomy. These are nakikita naman natin ito, pero ito yung bagay na pinubura o mawawala kapag nag-full on mode tayo sa pagsulong ng automations and AI-centric to society. So we have this final philosophical symposium. This time naman, we call on one of our favorite theologian, the person of Pope Benedict XVI, Joseph Ratzinger. Ano yung pinakamalalim o yung pinaka-issue o yung philosophical challenge ng encyclical? So, can technology tell us what is good?
Baka hindi niyo na ano yun, hindi niyo na-imagine 'no, na karahin niyo yun. Ayun ang challenge. Kaya bang sabihin talaga ng technology sa atin kung ano yung good? So, para kay Pope Benedict XVI, the answer was clear 'no, that reason requires truth. O kaya nga danger, yung truth is under attack. Truth is under attack, 'di ba gano'n. Tapos ko-quote na ako ng Bible. So, ang issue do'n na hindi nasabi ni truth is under attack, truth requires moral foundations. Kaya kung medyo sabit yung morality mo, wala ring ano, walang credibility na sabihin mo truth is under attack. Example lang yun, wala akong pinapatungkuhan, wala akong pinapatamaan diyan. So, it cannot tell us what we ought to do. Kasi nga, kailangan may moral foundation 'no. So technology can tell us what we can do, pero hindi niya kayang sabihin what we ought to do. Sabihin ng technology, "Okey, eto 'yan." Pero hindi niya sabihin na, "Hindi, dapat mong gawin 'to dahil mabuti 'to." Kasi wala yung connection nung moral fiber, yung moral responsibility. Kasi moral responsibility nga kanina pa natin sinasabi, nasa ano yun, inherent yun, innate yun sa pagiging tao, sa pagkatao. So the great moral challenge is not whether we can do something, whether we should. Lahat kaya nating gawin, 'di ba, yung sinasabi ng mga matatanda sa'tin, yung mga feeling wise nating manginginom na tito. Puwede mong gawin 'yan, ang tanong dapat ba? So yun, hindi yun kayang gawin ng AI, hindi yan kayang i-articulate sa'yo ng AI. Ang kayang gumawa nun ikaw na merong may will, may reason, may damdamin, may pinag-aralan, may family background 'no, bagay na wala ang AI. Sige nun, ikaw naman, how do you coin this or frame this so Ratzinger and the dictatorship or tinatawag na dictatorship ng relativism? Sige, ikaw naman. Yeah, one of the problems of our postmodern society, yan, yung relativism na yun nga, kanina nung discussion sa truth, 'di ba? May mga nagsasabi, "Hindi, kasi personal truth ko ito. Ito yung version ko ng facts." So, we have forgotten yung objectivity ng truth, 'no? May kanya-kanya na tayo. Kung ito pala yung katotohanan para sa akin, sino ka para itama ako kumbaga. Magiging redundant din at walang kwenta na yung term na tama. So, wala ng kwenta rin yung title ng podcast na 'to, 'no? So, wala ng tama, 'no? And that is the problem, and that is exacerbated by the rise of artificial intelligence, of technology in general, 'no? Kasi when we put our faith not in God, but in AI, for example, 'no? You put there, teka, sabihin natin 'no, example, bioethics, sige, bioethics. Sabi sa'yo ng doktor, "O teka, yung misis mo na nagdadalang tao, medyo delikado, eh. So, anong gagawin natin? Kasi pagka sinave natin yung misis mo, puwedeng mamatay yung anak mo o vice versa, 'no? Hindi ka ngayon makapag-decide, 'no? Hindi ka rin makapagdasal. Ang gagawin mo, punta ka kay ChatGPT, kay Gemini, 'no? Tapos sabi mo, "Anong puwede kong gawin?" 'No? It can tell you what you can do. Yeah, it can enumerate. Enumerate niya 'yan. Ito yung mangyayari, ito yung ano. Pero hindi niya masasabi sa'yo ano yung dapat mong gawin, 'no? Conscience mo yun, eh. Eh, ang problema sa atin, we tend to blur the lines. Ito yung sinabi ng AI, eh, okey, ito na yung gagawin ko, 'no? Kasi rin nawawala tayo ng sense na, okey, sinabi sa akin 'to, eh, so hindi ko 'to moral responsibility. Kaninong responsibility yun, 'di ba? Sasabihin ng mga programmers hindi sa kanila, sasabihin ng mga CEOs hindi sa kanila, 'di ba? Tapos ngayon, saan kinuha yung data na yun, saan kinuha yung algorithm na yun para maging gano'n yung response sa'yo, 'di ba? Yung biases ng mga nag-create, 'no, mga developers, mag-a-appear at mag-a-appear yan sa ano, sa responses ng AI. 'No, sa mga kine-create nito. So when we base our moral judgment based lang sa technological advancement, 'no, dahil nga relative ng lahat, eh. So, okey lang, ito naman para sa akin, eh. Medyo may problema tayo dun, 'no? Because that civilization of love will be really ano, utopia lang talaga siya na ano, hindi natin ma-a-achieve, 'no? We will just
go back dun sa technocratic paradigm na, yeah, all of us are measured by efficiency, by, optimization, 'no? All of us will be reduced to a mere number. And historically speaking, if you remember the Holocaust, the Shoah, 'no? One of the, degrading na ginawa nung mga Nazis dun sa mga nasa Shoah is not just the killing, rather the dehumanization of the people. Anong ginawa? 'Di ba, remember kinalbo sila, pinagsuot sila ng pare-parehong damit, nilagyan sila ng number. They are no longer Mr. Padilla o Mrs. Padilla, 'no? Hindi na, ano na lang sila, number 2301, 'no? And that is the very same thing that is happening now. We are being reduced to a mere algorithm, 'no, to our IP addresses, 'no, to our activities in the social media. So, remember yung, um, di ko alam kung kaninong quotation 'to, pero one of the, greatest and well-known quotation sa moral, sa ethics, 'no. Sabi, "The great moral challenge is not whether we can do something, but whether we should," 'no? And that is the question now for modern technology. Kasi we can advance, 'no? We can create things. Ito na rin yung naging issue dati, cloning, 'no? We can do, 'no? Pero should we, 'no? I remember if you go back dun sa episode natin sa AI, yung ano, well, may brief history tayo dun, no, na incomplete. Nung lumabas yung sumikat yung Sora, yung, ChatGPT, 'no, ang Google, meron na sila dati pang team na gumagawa ng AI. Pero hindi nila nilabas. Bakit? Kasi meron silang ethics team. Meron silang in-house philosopher ng Google, ah. So, walang sinabi officially, 'no? Kasi ang nangyari, nung lumabas yung ChatGPT tapos nag-invest dun yung Microsoft, anong ginawa ng Google? Kailangan kong ilabas yung Gemini. Pero at the same time na lalabas yung Gemini, natanggal yung ano, ethics team. Natanggal yung in-house philosopher. Walang sinabi, no, officially bakit, 'no? But we can surmise, 'no, bakit. Kasi nga these are people na who are saying na, "Yeah, we can do that." But should we? 'No? Kaso minsan ano, money trumps up the question of morality, 'no? That's the sad ano. However, just like the encyclical, no, Magnifico Humanitas, we should also end this episode where authentic Christian hope begins, no? With Mary, yung Magnificat, di ba? So ang ganda, Magnifica Humanitas, tapos tinapos ng Papa sa Magnificat, no? Ang Malawiran, yung ang puso ko'y nagpupuri. No? Yung isang line dun sa ang puso ko'y nagpupuri, if you remember, no? He has cast down the mighty from their thrones and lifted up the lowly. Maganda yung sa Tagalog. Ano yung Tagalog nito? Um, Inulit, idinulit Ginulit sa niya. Oo. inulit sa upuan ang mga makapangyarihan at itinaas ang aba. Yun, at itinaas ang aba, no? So it's a message of hope actually ng Papa na, okay, sige, today we are constructing the Tower of Babel. But remember, at the end of this, God is with us. No, He will cast down the mighty from their thrones, just like how He cast down the Tower of Babel, no, and lifted up the lowly. Now, the Pope also proposes a simple test for every technological innovation. Again, kasi nga hindi naman siya hindi naman siya bad in itself. Pero the simple test is this, no? We should not ask if we can build it, no? Kasi more or less we can. No, tayo pa no, dati ang sabi nung bago lumipad yung mga Wright brothers ba ang nag-imbento ng flight. Sabi nila, "Ay wala, hindi puwedeng lumipad ang tao." 'No? Nagawan ng paraan, 'di ba? So, we can. The question should not be, "Can we build it?" No? Rather, the question should be, sinong nagbe-benefit o sinong magbe-benefit? Sino yung malilimutan in the process, no? Kasi one of the ano rin yan, criticism ng Papa,
Oo, ngayon hindi na siya national governments, multinationals na. Pero yung inequality rin na siyempre mas mag-aano ng AI yung mga bansang mayayaman, 'no? Tapos yung mga mahihirap, mas lalawak yung gap nila. Tapos ang ano pa niyan, siyempre yung mga mayayamang bansa concerned sila sa environment nila. So, ang gagawin nila, yung mga data centers 'no, na kumakain ng milyong-milyong kilowatts ng kuryente at nangangailangan ng napakaraming tubig, saan nilalagay? Sa mga mahihirap na bansa. Kasi mas mura dun, eh. At saka tatanggapin talaga yun ng mahihirap na bansa kasi babayaran sila, eh, kikita sila, eh, oh. Pero at the expense ng sarili nilang environment 'no. So, who is harmed? Sinong naha-harm sa process 'no? And of course, who is left behind? But the future of humanity will not be determined by processors. Processors ba tawag dun, 'no? Processors sa loob, 'no? Will not be determined by algorithms, not even by artificial intelligence. Our future is way, way complex. Just as us, no, as human, we are a mystery. Human person is a mystery. So it will be determined by whether human beings remain capable of truth. If we are still able to judge whether something is truth or not, whether something is moral or not. So what will determine the humanity's future? It's the capability to love, capability to do sacrifice, capability of seeing in every person beyond or not as a data point, no, but a neighbor, kapatid, kapitbahay, kapwa-tao. So that's the future of humanity. Hindi siya sa kung gaano nakabilis o episyente yung, yung pag-process natin ng data. And to close this episode dahil ako I really like The Lord of the Rings and this is the first encyclical na nag-quote ang Papa from The Lord of the Rings. I would like to read paragraph 213 of Magnifica Humanitas where the Pope quotes Book 3, no, The Return of the King, no? Sabi ng Papa, the 20th century Catholic author J.R.R. Tolkien, in the words of a protagonist that will be si Gandalf, no? In one of his novels, ito ay sinabi ni Gandalf kay Aragorn, no? Described our responsibility in this way. It is not our part to master all the tides of the world, but to do what is in us for the succor of those years wherein we are set, uprooting the evil in the fields that we know, so that those who live after may have clean earth to till. The civilization of love will not arise from a single or spectacular gesture, but from the sum total of small and steadfast acts of fidelity that serve as a bulwark against dehumanization. Doon nagtatapos ang ating reflection sa Magnifica Humanitas. Possibly may mga tema dyan na hindi namin cover. If ever, if you think it's also significant, please drop a comment. Let's open. Let's always encourage. Let's start meaningful conversations on social media. In this way, we can also help the social media environment be healthier and cleaner in a way. Save it free from the toxicities. Let's deepen our discernment. Kaya kung may komento kayo, kung may reflections kayo, welcome na welcome sa socials natin, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok, o sa aming website, o sa Spotify. Pwede kayo meron kayong mga tanong or gusto pang pag-usapan namin, i-record, gusto niyo sumali, welcome kayo. So, hanggang sa muli, dito muna tayo sa inyong paboritong background quiz. Muli, ito po si Russell, Ito naman po si Lennon, ang inyong tamang usap. usapang may tama.
Yan. Bye-bye. Bye, salamat sa inyo.